Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, may schedule po ako ngayon ng DFA. Tara, samahan nyo ako. So ayun guys, papunta na nga tayo sa DFA. Kwento ko lang yung mga mangyayari. Siyempre sumakay ako ng jeep papunta sa sa Kayan ng papuntang Pitex. Tapos siyempre first time ko pupunta ng DFA. So wala akong idea kung paano. Ang dala-dala ko lang yung mga papers na kailangan ko i-submit. Tapos, nagpray ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Sana hindi ako maligaw. Sana hindi ako magiging syungak-syungak. Diba? Kasi, sayang pag may mali dun sa sa mga papers na dala ko. Sayang. Kasi, magbabayad ako uli para dun sa process na yon. Tapos, habang pababa na ako, may nakita kong bus. Yung bus na yon na may Pitex nakalagay kasi sa Pitex ako in-instruct na pupunta. Tapos from Pitex sasakay ako uli ng bus. So na-miss ko yung bus na yon, nainis ako. Medyo nainis ako kasi ang bagal ni Kuyang driver lumiko para makababa ako. So na-miss ko yon. Ang ending, naghintay ako ng mga 30 minutes siguro. Kailangan ko uling maghintay ng susunod na sasakyan. Pagtapos, dahil naghihintay ako, dumaan yung yung maliit na bus na biyahe naman din ng Pitex, yung electric bus. So, doon ako ngayon napasakay. And then, tapos, tinanong ako nung konduktora kung saan daw ako bababa. Sabi ko sa DFA po. Pagtapos sabi niya sa akin, pero sige po, pero doon muna tayo dadaan daw. Doon muna daw dadaan sa Antimano, sabi ko pala Pitex. Pagkatapos, ang sinabi niya, sige po, pero mauuna muna tayo sa MOA. Ngayon bigla akong naisip na doon yung way ng papuntang DFA. Kaya tinanong ko, dadaan po ba ng DFA? Ayun sabi niya, opo, dadaan po ng DFA. Sabi ko, sige po, doon na lang ako bababa. Ang galing lang nung nangyari doon sa araw na yun, answered prayer siya. Sabi ko, Lord, huwag mo ko pabayaan, hindi ako maligaw. Diba? Plus, parang hindi na ako magdoble ng pamasahe. Kaya tuwa ako na yun yung nasakyan ko. So, that day, may natutunan ako na yung bus pala na yun ang way niya. Pagkatapos, answered prayer, sabi ko, wag ako maligaw. So, pinasakay ako ni Lord dun sa saktong bus na hindi talaga ako maliligaw. Tapos, bonus pa kasi hindi ko na kailangan magbayad pa doble pamasahe. Diba? Kasi kung bababa pa ako dun sa Pitex, tapos sasakay pa ako uli, dalawa pamasahe ko. Ang nangyari dito, isa na lang. Doon ako mismo bumaba sa tapat nung DFA.
So, andito na ako ngayon. Papatawid na ako dun sa sa pinaka-office, no? Parang nag-alangan pa nga kami tumawid dyan kasi naka-red siya pero ang tagal pa nung bilang. Tapos nakahinto naman yung mga sasakyan. So tumakbo na kami patawid para kaming mga kengkoy dyan. May kasabay ako tumawid dyan eh. So pagdating dun mismo sa sa office sa DFA, pinapunta kami dun sa may gate 3 kasi dun yung entrance. Pagkatapos pinapasok na kami dire-diretso. Good thing kahit na hapon pa, after lunch pa yung aking schedule, ang aga kong dumating doon, mga bandang 10:30 ako, nandun na ako eh. Kasi nagahan ko talaga kasi nga, just in case maligaw ako, malawak pa yung oras ko para maghanap ako ng right way. Pagkatapos, pagdating ko doon, good thing, dumire-diretso na ako kasi pagdating ko, ang dami palang tao. Every day may nakaschedule, maraming tao. So, syempre, doon pa lang sa process, inabutan na ako ng alas 12 kasi pila eh. Ang dami namin nakapila. Pang 642 na nga ako nung dumating ako, pagdating ko sa pila. Nung na-process yung schedule ko, pang 642 ako. Tapos, yun, intay-intay lang, ganun, sa pila, nalipasan ng gutom. Wala rin naman kasi akong ganang kumain. So, mabilis lang naman yung process. Tapos noon, na-process yung papel, biometrics na. Pagkatapos noon, uwi na, schedule na lang siya for pick up kasi hindi naman ako nagpa-deliver. So, after noon, uwi na ako, pabalik na uli ako ng ng aking bahay. Uwi na. So that's all for today's guys. Thank you for watching and take care everyone. Shout out po sa mga team na nakasuporta po sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo. God bless. Bye-bye.